Kapatid, manang Diyos na banal, kami po ay nagpupuri sa iyo at papasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na nagmamahal sa amin, nagpapagaling sa amin, nagpapalakas sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron na naman may pagkakataon na makalapit sa iyo, makaawit sa iyo, Panginoon. Alam namin na sa maliit na mga bagay na ganito, Panginoon, na matutuwa ka, malulunod ka sa aming mga buhay, Panginoon. Naway ito sa aming mga puso, ang aming inawit, Panginoon. At sa pag-aaral ng aming mga salita, pagbabasa, Panginoon, ang mga salita. Ang Banal na Espiritu ang maging sa amin, ang Banal na Espiritu ang sumama, siya po ang itarapagturo. Gamitin mo lamang, Panginoon, ang iyong lingkod bilang isang channel of blessing. Panginoon, ikaw po mag-bless sa bawat isa. Salamat po ng marami at sa iyo po ang pagpilihan at pagpilihan pinabalik natin sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Parutong po ng pag-aaral natin last Sunday, What's Life is All About. Dalawa po yung ating madadaanan ngayon. Last meeting is about relationship, ating nadaanan. Ngayon, number 1 sa listahan po natin, life is about kingdom. No? Life is all about the kingdom. Kapag sinabi kong tayo po ay mga believers and followers of Christ, we exist by the kingdom, through the kingdom, and for the kingdom. No? Dahil po tayo mga kapatid ay hindi taga rito, sandali lamang po tayo dito sa lupang ito, tayo po yung mga alien, tayo po yung mga dayuhan lamang. At mapapansin niyo po mga kapatid, from the book of Genesis, sa kauna-unahang book, to the Revelation, and from the start to finish, ang Bible ay nagsasalita o tumutukoy about the kingdom. Specifically sa kingdom of God or kaharian ng Diyos. At makita po natin dito mga kapatid, bago palikhain at bago pa magkasala si Adan at Eva, the central vision or the core vision was already about the kingdom. No? Ang tinutukoy po natin dito ay perfect kingdom, perfectong kingdom. Tingnan niyo po mabuti. Pagkatapos nakalikha ng Diyos ng lahat ng mga bagay and about to create human beings, mga tao, itong sabi ng Diyos. Genesis 1:26. Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over livestock, and all the wild animals, and over all creatures that move along the ground. No? The word rule, makita natin mga kapatid, napakaganda. From Hebrew word rodo, means dominion or dominate something. That is why when we talk about kingdom, it's about refers to a king's dominion. So tayo pong mga tao, si Eva at si Adan, ay itinakda na mamahala, mag-rule over the nature sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa ipapawid, gaano man yan kalaki o gaano man yan kaliit, sila'y magbibigay ng mga pangapangalan dyan, no? Malaking hayop sa lupa o mga maliliit, maamo o mailap, sila po ang magro-rule dyan, sila po ang magdo-dominate, sila po ang magdo-dominion. No, walang sinabing magbangis pa ng mga panahon na yon, sapagkat naging mabangis sa mga hayop ay nung nagkasala si Eva at Adan, nagkaroon po ng mga mabangis dahil sinumpa yung lupa, nasama sa sumpa itong mga hayop. So, napakaganda rin po ng word na subdue. Genesis 1:28. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it,
rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. The word subdue in Hebrew is kalubash, which means bringing something under control, overcome, and enslave. Which means, mga kapatid, tayong mga tao talaga ang nakatalaga para pamahalaan ang lahat ng ginawa ng Diyos. Ngunit ganito, mga kapatid, nung nadaya, nalinlang ng Diablo si Adan at si Eva, ang rightful rulership became distorted. Nagkaroon ng problema kasi nagkaroon po sila ng kasalanan. Tayo dapat yung maghahari, mga tao dapat ang maghahari sa mga hayop, at walang pwedeng sino mang lumapit, kumalaban, gumagat o matake sa tao nang walang pahintulot natin. No, but nang pumasok ang kasalanan, it was invaded by another kingdom because sin entered humanity. So nawala na po yung perfect kingdom, mga kapatid, yung first kingdom. Ito po yung maganda. When the Lord Jesus came, na pumunta siya dito sa lupa, He proclaimed about the kingdom again. Mark 1:14 to 15. After John was put in prison, Jesus went into Galilee, proclaiming the good news of God. The time has come, He said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Napakalinaw po ng sabi ng Lord, mga kapatid. And He proclaimed that the kingdom of God has come. Ang nawalang kingdom o kaharian na binigay sa mga tao ay binigay na muli. Kaya ang sabi, repent and believe the good news. Maganda yung word na repent, mga kapatid. Ang ibig sabihin po ng repent means change of mind, principle, and practice. Ang ibig sabihin ng believe means to fully convince and committed. No, ibig sabihin, mga kapatid, yung change of mind, practice, principle, papalit kayo yan. Kung mali ang pagkakakilala mo sa Diyos, sa Panginoong Jesus, sa Holy Spirit, at nadinig mo po yung tama through the hearing of the gospel, kailangan mong mag-repent. Through prayer, no, makikipag-usap ka sa Diyos. Sasabihin mo sa Lord, Lord, I repent kasi ang pagkakakilala mo sa iyo dati, namamatay ka tuwing Biyernes Santo. Lord, I repent kasi ang pagkakatawarin mo ako, kasi ang pagkakakilala ko sa iyo, ikaw yung Diyos na nakapako sa krus hanggang ngayon. I repent kasi ang akala ko, ikaw yung Diyos na sinasayaw tuwing fiesta. Ang akala ko, ikaw yung Diyos na pinoprosisyon, nagawa sa bato, sa tiyok, sa kahoy, sa tanso, etc. So ngayon, nalaman mo sa Bible, sa Scripture, na mali pala yung pagkakaalam mo, then practice. Change your mind. No? Na ang sasambahin natin ay ang Panginoong Diyos sa Spirit at sa katotohanan. So sa mga tao, napakahirap sumamba sa Espiritu kasi lagi yan gusto ng tao, meron tayong pagbabatayan. No? Kaya nung si Moses umakyat doon sa bundok para makausap ang Diyos, gumawa sila ng toro para sambahin. Gumawa sila ng inuwalan ng mga ginto, tinunaw, pagkatapos gumawa ng gintong toro at yun ang sasambahin. Yun daw ang Diyos. No? Pag nalaman natin, mga kapatid, ang katotohanan through the Scripture, kailangan huwag na natin ipapractice, huwag na natin uulitin, naliwanagan ka na, huwag na natin ulit gagawin. Then believe, mga kapatid, ibig sabihin, means fully convinced. Wala kang pag-aalinlangan
na ang Panginoong Hesus ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. At wala pong makakapunta sa Ama, wala pong makakapunta sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan niya. Dapat fully convinced ka dito mga kapatid. Lahat ng tanong itanong mo na. Dapat wala kang kahit kapirasong pag-aalinlangan. Wala na pong ibang paraan na makakapunta tayo sa heaven, sa Ama, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ikaw ay committed, parang ikaw ay pinapipirma sa isang kasunduan, nakapirma ka doon, and you are fully committed and convinced sa lahat ng mga promises ng Lord na nasa Bible, sumasang-ayon ka sa sinasabi ng ating Diyos. We believe mga kapatid na napag-aralan natin sa mga sumunod, last na mga nakaraang linggo, na yung prayer na tinuro ng Lord na sa mga disciple na Thy kingdom come ay mangyayari sa 1,000 years na reign of Christ, yung perfect kingdom. So ang malaking pong tanong mga kapatid, nasaan ngayon ang kingdom of God as of this time? Nasaan po kaya? Tama kaya yung mga katuruan ng ating mga kapatid na kingdom tinuturo? Mga kapatid, ito yung maganda. The kingdom of God is in you. Luke 17:20 to 21. Luke 17:20 to 21. Tayo natin. Ibig sabihin mga kapatid, yung kingdom na sa ating mga puso, napakalinaw ko na sinabi, na wag being asked by the Pharisees when the kingdom of God will come, he answered them, the kingdom of God is not coming with something observable. No one will say, look here or there. Or you see, the kingdom of God is among you. So napakaganda mga kapatid na sabi ng Panginoon, ang kingdom ng Panginoon ay nasa inyong mga sarili, nasa inyong mga puso. Kaya huwag ka na maghihintay pa ng napakahabang panahon sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa puso at isipan na ng mga taong nananalig at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kapag ginagawa mo ang pinagagawa sa iyo ng Panginoong Hesus, yan ang kaharian ng Diyos. Nasa puso at isipan ng tao. At ano po yung dapat natin gawin? Meron po tayong mga nakalista dito. Number 1, prioritize God's kingdom. Matthew 6:32 to 34. For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So napakaganda ng word na seek mga kapatid. Ibig sabihin ng word na seek, to search, to strive for, or to demand. Ano ang logic na makikita natin dito? Balik natin yung verse. So, ano ang logic na makikita natin dito mga kapatid? Kung tayo ay ginawa para sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin tayo magro-rule ng earth someday, then we have nothing to seek but God's kingdom above all things. Kaya napakalinaw ng sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong mabalisa o mag-alala sa inyong mga buhay o kahit sa ano pang mga bagay. Instead, seek ye first
the kingdom of God. No? Sa lahat ng area ng mga buhay natin, mga kapatid, seek first the kingdom of God. Naghahanap ka ng mamahalin at magmamahal sa'yo, seek first the kingdom of God. Seeking God's kingdom means seeking God or heaven's earthly role in different aspect of our being. Sa ating mga buhay, mga kapatid, ano ba yung priority natin? Yung ating mga katawang lupa ba na nabubulok, nanghihina, di po masama, namahalin natin yan. Pero ano ba yung priority natin? O yung spiritual na buhay natin? Baka malusog na malusog yung ating mga pang katawan, pero yung ating mga spiritual na buhay ay payat na payat, mga kapatid. Sa ating mga relasyon, ano ba yung priority natin? Mga bagay ba na mamahalin, nasisira, o pera, o mga relasyon? Sino ba yung inuuna natin, mga kapatid? Sa workplace natin, sa trabaho o sa bahay, priority ba lang mapakita natin ay yung pagkakaroon ng glory character, yung glorious character, yung godly character, mga kapatid. O sunod-sunod lang tayo sa mga agos. Sa ating pagtatrabaho, di ba, dami natin nasalabuha, huwag sana tayong sunod lang sa agos na kung ano yung majority ay doon din tayo susunod. Kung ano sila, ganoon din tayo. Huwag naman sana ang ganoon, mga kapatid. Sa finances natin, mga kapatid, nagbibigay ba tayo para sa gawain ng Lord? Tumutulong ba tayo sa mga nangangailangan? Alam niyo yung gusto ng Lord? Yung giving that hearts. Alam niyo sa grupo ng mga pasok, dahil marami-rami na rin kami, sa JC natin, minsan sunod-sunod po yung tutulungan. Kaya yung pagbibigay namin na talagang kami po yung nasasaktan. No? Nasasaktan po kami talaga dahil pag sunod-sunod. Meron po ngayong isang pastor na matipuno, malakas. Pagdamat siya po ay 66 years old na. Ay na-diagnose na meron po sakit sa kidney. 7 na po yung kidney niya. Ang normal yata ay wala pang 1, ano? Parang gano'n. So pag 7 ay parang pa-dialysis na yun. So ngayon po, ang dinaday niya yung paa niya. Hindi na po siya nakapunta sa church. Siya po ay pagka pupunta sa comfort room, bubuhatin na lang ng 2, hindi kaya ng 1. Ganun kahirap pagka tinamaan po tayo ng sakit. Ano ba yung priority na sa ministry, mga kapatid? Priority ba natin ang king o yung kingdom, ang Panginoong Sis ba ay more than anything sa atin? Minsan nagkakamali tayo kapag nakita natin, uy, nasa ministry si kapatid, sa mga YouTube natin, sa mga napapanood natin, siguro nasa kingdom siya. Nasa ano siya, malagong Kristyano. Alam niyo, mga kapatid, huwag nating ikukumpara yung ating mga sarili sa iba. Walang kompetisyon kasi ang pinakamalaga dito sa lahat, yung relasyon natin sa Panginoong Diyos. Ang malaking tanong sa ating mga buhay, mga kapatid, is God our priorities? Actually, mga kapatid, mali na nga yung word na Jesus is part of my life. Because Jesus is our life. No? Kung sinasabi natin na wala tayo dito, wala tayong magagawa, kung wala ang Panginoong Jesus, wala tayo kahit ano. So dapat, Jesus is our life. No? As God's kingdom citizens, we have to prioritize His kingdom, and all can be easily declared by our daily expressions. Ipapakita natin, mga kapatid, sa araw-araw na buhay natin
na tayo ay pag-aari ng Diyos, na tayo ay para sa kingdom ng Diyos, at tayo ay para sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa mga kapatid, sa listahan natin, proclaim God's kingdom. Acts 1:3. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. No? Pagkatapos mabuhay na muli ng Panginoong Jesus, nagpakita siya sa mga iba't ibang disipulo, sa maraming disipulo, upang ipakita na siya ay nabuhay na muli. Hindi pwedeng kwento-kwento lang. Kailangan may proof. So yun ang pruweba na siya po ay muling nabuhay. At after na mabuhay ng Lord, nagturo siya muli about sa kaharian ng Diyos. Luke 9:1-2. When Jesus had called the 12 together, He gave them power and authority to drive out all demons and cure diseases, and sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutan na mag-share ng good news, mag-proclaim ng good news kapag binibigyan po tayo ng pagkakataon. Huwag po tayong mahihiya. Halimbawa, sa isang gathering, alam nila na tayo po'y born again, alam na tayo mananampalataya. Hinilingan tayo mag-pray sa pagkain o bago mag-umpisa ang meeting. Huwag na tayong magdalawang isip. Huwag na tayong mahiya, huwag na tayong magturo ng iba. Kunin mo agad yung opportunity at hayaan mong tawagin ka, pastor pala ito. Sa ganda ng prayer, tinawag ng pastor. Sa ganda ng prayer, tinawag ng sister. So, hindi naman pagandahan niya ng prayer, kapatid. Ang mahalaga, through prayer, ay share natin ang good news. Na share natin ang Panginoong Jesus. Practice God's kingdom. No? Practicing God's kingdom means living and believing. Hindi lamang ipinipreach or pinoproclaim ang gospel of the kingdom, but let us live a kingdom lifestyle. Philippians 1:27. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in the one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Sa ibang verse mga kapatid, ang sabi, huwag po tayong gagaya sa mga teachers of the law, sa mga Pariseo, na ang gaganda ng sinasabi nila, pero hindi nila pinapractice yung kanilang mga sinasabi. Hindi pwedeng maghiwalay ito mga kapatid, yung sa mga sinasabi natin at sa mga ginagawa natin. Kailangan nagtutugma yan. You are not your own. In the kingdom, everything is owned by a king. Therefore, everything we have to do is for the king's glory. And we can only do that by honoring him with our bodies. So magkakatugma ito mga kapatid, kung sinasabi ko, hindi natin pwedeng mag-glorify ang Lord kung magaganda lang yung sinasabi natin pagkatapos ang papangit ng ginagawa natin. At syempre, kailangan ino-honor natin ang Lord by honoring Him with our bodies. 1 Corinthians 6:19-20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit,
who is in you, whom you have received from God. You are not your own. Yung sinabi natin, yung title natin. You are not your own. You were bought a price. Therefore, honor God with your bodies. Dito mga kapatid, pumapasok ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa ating mga kanya-kanyang katawan. Nagpupuyat ba tayo ng walang kakwenta-kwenta? Panonood ng mga movies, ng games, pakikipag-chat na paulit-ulit lang naman, ano? Pag nagpupwentuhan, parang yun din naman. Ng mga nakakatawang mga pangyayari, parang yun din naman. Pero ang ganda naman, no, nasasayahan naman tayo. So, honor God with your bodies. Dapat dito, mga kapatid, walang nagtitiktok na labas na ang kaluluwa. Para lamang makakuha ng mga napakaraming views. Siguro, hindi na ito kahit mga bata natadaanan. No? Ganyan na ngayon ka-open ang ating mundo. Natadaanan kung ano-ano pag nag-scroll ka. Dapat nga yung mga bata, mabantayan natin. No? Nakakalungkot yung mga ganun mga kapatid. So dapat kumakain din po tayo ng mga masustansya. Wag puro mga pansit canton, mga street foods, potato corner, baked tea, at lahat ng matatamis. Kung kumain kayo ngayon, bukas huwag na, mga isang linggo naman ulit. Ulit palagi, no? Dapat balance and mag-exercise. Tingnan natin, nasa Bible ba ang mag-exercise? 1 Timothy 4:8. For physical training is of some value. So may value daw ang pag-exercise, but godliness has value for all things. So ibig sabihin kahit konti ang value niyan, may value pa rin. Kaysa sa mga mas mataas talaga, yung godliness. Pero hindi pwede mong isa-chakwera itong physical training or physical na mga exercise. Kasi kung mahina ang katawan mo, sakitin ka, gusto mo mag-serve sa Lord, palagi kang absent, palagi kang wala sa ministry. So yung mga nagsusumba na mga misis, mga kabataan, huwag niyong papayagan niyo mga mister pag magsusumba si misis. Kasi kailangan niya ng mga exercise. At kaming mga kalalakihan naman, huwag niyo kaming papahindian pag kami magpapaalam na mag-bike, bibili ng mamahaling bike, ng basketball, ng bola, bibili ng mamahaling sapatos para o di kaya regaluhan nyo na lang kami kung wala kami pambili. No? Sumunod sa listahan natin mga kapatid. Life is about worship. Life is about worship. If life is about worship, then kailangan maintindihan natin ang meaning ng true worship. What is true worship? How sure that we are worshiping through God? Paano tayo makakasure na nagwo-worship tayo sa ating buhay na Diyos? Sa Acts 17:16-34, hindi na natin babasahin, no? Habang nasa Athens si Apostol Pablo, na-notice niya na ang mga tao doon very religious. Talagang sila po ay nagpupunta sa mga Diyos, mga Diyos-Diyosan, may kanya-kanya silang napakaraming Diyos-Diyosan para mag-pray, manalangin doon. Yet they are not worshiping the real God. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo para sa kanila, Acts 17:23, Acts 17:23, for I as walk around and look carefully
at your objects of worship. I even found an altar with this inscription: to an unknown God. So you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I am going to proclaim you. So dito, sa dinami-dami na libo-libo na daan-dang Diyos-Diyosan na nakaparada roon, meron pa silang nakalagay, to an unknown God. So meron pa silang hindi kilalang Diyos. Trying to worship God kahit hindi nila kilala. Normal sa tao ito, kapatid, talagang maghanap at maghanap ang mga tao para sumamba at makakilala sa Panginoon, except sa mga teista na talagang ayaw nilang maniwala na may Diyos. Tingnan nyo ang sabi sa Ecclesiastes 3:11. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from the beginning to end. So napakaganda rin word na He has also set eternity in the human heart. Kaya wala pwedeng may dadahilan ang mga tao na walang nakapag-share sa akin. Kaya hindi ako naganap. Hindi ako nakinig ng gospel. Sabi ka, lahat ng tao nilagay sa puso ng tao na mayroong buhay sa kabilang buhay. Hindi ko matatapos ang buhay natin pagkatapos na mawala tayo dito sa mundo. Ang tanong natin, kapatid, sa ating mga sarili, do we really worship God? Do we really worship God kapag pumupunta tayo sa church? Does being part of the ministry worshiping God? Are we really worshiping God when we sing praise and worship song? Sa magandang prayer ba, mga kapatid, o mahabang prayer, nagsisignify ba ito ng true worship sa ating prayer meeting? Lahat po ng binanggit natin, mga kapatid, ay napakaganda kung gagawin natin yan para sa Panginoon at hindi para sa tao. Maganda po yan at kalugod-lugod sa Diyos. Pero ano kaya yung sinabi ni Apostol Pablo? Ano ang sabi ng Bible ng true worship? A living sacrifice, number 1 sa listahan natin. Romans 12:1-2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, you offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is His good, pleasing, and perfect will. So tingnan natin, ano ang meaning ng sacrifice? Ibig sabihin tayo daw, mga kapatid, ay living sacrifice. In Old Testament, mga kapatid, all offerings, yung mga animals ino-offer, kailangan ito po ay papatayin. Kukuha ng kordero na walang batik, o ilalagay ng priest doon sa holy place, then ibubuhos yung dugo doon, at para matakpan yung kasalanan ng mga nag-o-offer, ng mga tao. Pansamantala. Pero hindi yung kalugod-lugod sa Diyos. Pero gumawa ang Lord ng paraan para pansamantalang matakpan hanggat hindi pa namamatay ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang analogy, mga kapatid, when the Lord Jesus came, ini-offer niya ang kanyang buhay as a sacrifice. Kailangan po siyang mamatay, kailangan po siyang patayin sa krus ng Kalbaryo
para matupad po ang propesiya na once and for all, permanente na matatakpan, mababayaran ang ating mga kasalanan. No. In New Testament era, mga kapatid, we are called to be a living sacrifice. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid, tayo ay living sacrifice. So it means hindi na natin kailangang i-offer o patayin ang ating mga sarili to really worship God. But, ito yung maganda, but kapatid, we all have to die to ourselves and live for Him who died for us and was raised again. 2 Corinthians 5:15, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, papatayin mo yung old self mo. Papatayin mo yung old self mo na warrior. Papatayin mo yung old self mo na nagdadabog. Papatayin mo yung old self mo na mga hindi masunurin, na laging negative, na mataray, na masakit magsalita, na mayabang, na laging nakasinghan. Papatayin mo yung old self mo, mga kapatid, upang sa gayon, ang makita sa atin ay ang ating Panginoong Yesus. Ang true worship, mga kapatid, ay yung makita sa ating mga buhay ang mga karakter na pinakita sa atin ng ating Panginoong Yesus nung nandito siya sa lupa, at yung mga itinuro ng ating mga disipulo, mga apostol, sa pamamagitan na mababasa natin sa salita ng Diyos. Kaya napakaganda, mga kapatid, na nagbabasa tayo po ng Bible, natuturuan tayo. Tayo po ay life of sacrifice. Ibig sabihin, meron kang peace, meron kang joy, kahit na dumadaan po tayo sa mga pagsubok ng buhay. Hindi po yung sinisisi natin ng Diyos sa mga nangyayari sa atin, mga kapatid. Lahat na lang sinisi natin. Pag nagkakasakit tayo, sinisisi natin ang Lord. Lord, bakit ako nagkasakit ng ganito? Nagsaserve naman ako, bakit may nangyayari sa akin ganito? Tatandaan natin, mga kapatid, yung nangyayari sa atin at ngayon kung minsan ay bunga ng ginawa natin noong nagdaan. Ano ba yung kinain natin ng mga nakakalipas na mga panahon? Puro tababa ng baboy, mga crispy pata ba, mga leche plan ba araw-araw. So magkakaroon talaga tayo ng sakit sa katawan, mga kapatid. So huwag natin sisisiyan ng Lord. Pag nag-pray ka, Lord, humihingi ako ng kagalingan sa iyo. At ito yung time na pwede pa ako magbago. Ginawa kayo ng mga bawal. Kapag namumuhay tayo, kapatid, sa biyaya ng Lord, dapat masaya ka kung ano meron ka. At yun ay pag-worship sa Diyos. Sabi nga dun sa short video na napapanood natin, kung na tumaan sa inyong mga cellphone, sabi doon, sa mga simpleng bagay, nakakapag-worship tayo sa Lord. Naglalaba ka, ginagawa mo ng hindi naglalabo. So, parang kabaitan mo, kahit malinis na damit ka, pinubuha mo na, pinapahubad mo na, para laban. Nagluluto, nag-aalaga ng mga anak, nag-aalaga ng mga may sakit, na asawa, magulang, nagliligpit ng mga plato, nagtatrabaho, nag-aaral. Yan po ay pag-worship sa Diyos. Nakikita sa araw-araw ng mga buhay. We worship God every time we become a living sacrifice for the good of others. Yung makatulong ka sa mga nangangailangan, kapatid, is a form of worshiping God.
Di lang sa pag-share ng gospel, kundi yung makatulong ka sa needs nila. At sa February 24 ulit mga kapatid, tayo pa ibabalik. Lagay nyo na sa kalendaryo, no? Yung mga pwede. Tayo pa ibabalik sa Christian Vision Service, sa mga batang kapuspalad. Ating gawin po, tayo po ay magluluto para sa kanila, magbibigay ng almusal. Kung mayroong mga gusto paabot, mga damit na maayos pa naman, bibigay natin po ulit sa kanila. Alam na maganda sa kanila doon, meron silang resident pastor, meron silang Bible study doon, meron silang regular worship service. Kahit sa mga murang edad nila, meron po sila doon. So every time mga kapatid, na nagsasakripisyo ka ng time, ng effort, ng money, para makatulong ka sa kapwa, sa pamilya, sa ministry, we are already worshiping God. We are really worshiping God every time there is an ingredient of sacrifice in everything we do. For without sacrifice, there can be no real love. Kaya pala kapatid, kapag nag-aasawa tayo, pag pumapasok tayo sa isang relasyon, hindi sumasangayon, no? Kaya pala kapatid, pag nag-aasawa tayo, kapag pumapasok tayo sa relasyon, may kasamang sakripisyo. Kasi kapag walang sakripisyo, walang tunay daw na pag-ibig. No? Dati pwede tayong ginagabi. Sa mga mister, sa mga misis, pwedeng ginagabi. Pwede pa makikipag-chikahan. Pero dahil meron na naghihintay na mga asawa, mga anak, so uuwi tayo ng maaga. Hindi pwedeng mag-buhay binata, buhay dalaga. Kahit sa relasyon, may sacrifice na nangyayari. Kahit kaibigan mo lang yan, dapat hindi mo dinadala sa oras. Meron may kadate sa oras na kaibigan o sino man, nasaan ka na? OTW na ako. Pero naliligo pa kapatid. OTW, naliligo pa. Parang ang tagal, 1 kilometro, umabot na lang 15 minutes o 30 minutes. Yung pala naliligo pa. Life is about worship. Number 2, a holy life. 1 Thessalonians 4:7, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. A holy life is a pure life, no pretension, no hypocrisy. A holy life may not be a perfect one, yet it is an excellent one. Napakahirap pa mga kapatid sa buhay natin na ito na maging holy. If we rely on our own righteousness, because sabi ng Bible, no one is righteous. And without holiness, no one will see the Lord. That's why we need God's righteousness, mga kapatid, and holiness, for us to be able to worship Him. At ito po yung good news, mga kapatid, Romans 3:21-22. But now, apart from the law, the righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. The righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no difference between Jew and the Gentile. This simply means, mga kapatid, through faith in Jesus Christ, we can live a righteous and holy life. Makinig po tayo mabuti, mga kapatid. Holiness and righteousness are gifts from God. Hindi po natin deserve, no, na tayo iligtas ng Lord. We are sinners. We are hopeless. At yung mabubuting gawa natin ay isang maruming basahan lamang sa paningin ng Diyos.
Kaya kahit na magpaikot-ikot tayo, kahit magpagulong-gulong, kahit maglumasay pa tayo, pahirapan ng sarili, para maawa sa atin ng Diyos, it is all useless without faith in Jesus Christ. Hindi natin maunawaan ang meaning ng true worship without knowing His Word. 2 Timothy 3:16. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. We can worship God and in truth without training in righteousness. This is the reason, kapatid, kapag nagbabasa tayo ng Word ng God, nag-aaral, natututo po tayo ng maraming bagay. Naliliwanagan tayo, na-enlighten tayo, na-correct tayo. Kaya po huwag magtatampo mga kapatid kapag tinatamaan tayo ng salita ng Diyos. Wala po sa hinagap natin, no, sa ating mga sarili o sa isipan natin na patatamaan tayo. No, kapag wala na po akong magawa sa buhay ko at wala na ako sa wisyo, yun na po ang kauli-uli kong gagawin. Yung magpatawa na lang. Nare-rebuke tayo kapatid sa salita ng Diyos. Masakit po talaga kapag tinatamaan tayo ng word ng Lord. At lagi nating iisipin, ito po ay para sa ikabubuti natin. Binigyan tayo ng knowledge, ng wisdom ng Lord para ma-discern kung ano yung turo na tama. Huwag po tayo makikinig sa mga bulaang tagapagturo na ang daming pangako, pag-aralin, bibigyan ng magandang posisyon, yung pala para sa kanilang pansariling kapakanan. Na sinasabi siya lamang yung appointed Son of God. Nakakahiya kapatid, no, na tinatawag na pastor. May reklamong rape. Nakakahiya, mga pastor kami. Tapos meron pa ng pastor na gano'n. Merong nagte-testify against sa kanila na mga miyembro, pero tingnan nyo yung justice system sa atin. Pag mayaman, matagal, hindi mahuli. Ang daming mga reason kung sino-sino papupuntahin. Pero pag mahirap, uhulihin agad, ikukulong agad. Ang sagot kapatid, bakit may ganyan? Kasi hindi po ito perfect kingdom, hindi po yung mundo na kingdom ng Lord. And last, true worship means from Romans 12:1-2, pleasing God. Hindi natin babasahin, nabasa na natin po kanina. Bakit kaya in-emphasize pa niya ang Apostol Pablo ang word to please God? As a requirement for true worship or true and proper worship. Di ba sapat na yung holy and righteous life? Tandaan po natin mga kapatid, anumang nakaka-please sa mata ng tao ay hindi otomatikong nakaka-please, nakakalugod sa mata ng Diyos. In the same way, the voice of the majority doesn't really mean the voice of God. Proverbs 16:25. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. That example, kapatid, si Cain at Abel, pareho silang magandang may offering sa Lord. Ano ang pagkakaiba nila? Bakit si Abel ang kinalugdan ng Diyos? Genesis 4:3-5. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering up to the Lord. And Abel also brought an offering, what portions, from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering, he did not look with favor.
So Cain was very angry, and his face was downcast. Ito yan mga kapatid. Cain and Abel, Bible study ng kanilang tatay, si Adan, kanyang nanay, sinasabi kung ano yung tama at mali. And yet, pinili ni Cain na baka mas maganda ito kung cover na ito. Alam nga na hindi yung mga prutas ang gusto ng Lord, ang gusto na yung mga firstborn, yung hayop, ang mabangong sapyo sa pangamoy ng Lord, ng Diyos. At nagbaka sakali siya na baka kalugdan nila ng Lord. Another scenario mga kapatid, na-notice ng Lord, marami nagbibigay ng malaki sa amount ng temple treasury. At isang widow ang nagbigay ng 2 small copper coin worth only a few centavos. Sino ang kinulugdan ng Diyos? Sa mata ng tao, wow, ang laki ng binigay ng mayaman. Siyempre sa atin, yun ang kinulugdan. Hindi ka dapat magtaka doon, kapatid, dahil doon na milyonaryo o napakayaman. Kinalugdan ng Lord yung giving that hearts with faith. No? Because kahit napakaliit, because she gave out of her poverty. Yun po yung kasiyasya niya. Ibinigay pa niya, walang-wala siya. Hindi ko po sinasabi dito mga kapatid, na ibigay mo yung kasiyasya mo. Ang sinasabi dito mga kapatid, nagbibigay ka ng masaya. Sinasabi mo sa Lord, Lord, ito ay para sa iyo. It's about faith kapatid. Pag nagbigay ka sa Lord, samahan mo ng prayer. Lord, this is for your ministry here on earth. This is for your glory. Pagbibigay ako sa iyo, Lord, because I know that everything I have ay galing sa iyo. Pinoprotektahan tayo, mga kapatid. Kaya tayo nagbibigay para hindi tayo maging greed. Na, Lord, ako po'y wala kahit ano. Kaya magbibigay ako para sa iyong gawain. Lord, mahal ko ang gawain mo, mahal ko ang mga brethren ko, katulong ito para sa kanila. Ang number 1, Lord, mahal na mahalin kita. Mga kapatid, it's about life of faith that pleases God. Yung mga kapatid, lahat ng bagay, inaasa mo sa Kanya. Ipinagkakatiwala natin sa Kanya. It's about faith. At kapag meron tayong faith, malayo sa atin, halimbawa malayo sa atin yung asawa natin, yung anak natin, ipagkatiwala mo na. Huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang maglungkot-lungkutan, ipagkatiwala mo sa Diyos. Huwag nang matakot kapatid, kung ang bahay mo ay nakakapakinig ka ng mga nililindol. So huwag kang matakot na baka yung bahay mo lindulin. No, na tsunamihin. Na yung mga mahal natin sa buhay, baka lumubog yung barko, sumabog yung aeroplano. Mga kapatid, it's a life of faith that pleases God. As a matter of fact, kapatid, faith is an act of worship. We can pray all night, yet without faith, it is useless. Pagkahaba-haba man yan, pagkaganda-ganda man yan, we can sing all day, yet without faith, it is useless. Pwede tayo magtaas sa kamay, without faith, sa kinakanta natin, kaya maganda rin yung kakantahan tayo, taas yung kamay mo pagka nararamdaman mo na tumatama sa puso ng isipan mo yung kinakanta natin, mga kapatid. And without faith, there is no true worship. Hebrews 11:6. And without faith, it's impossible to please God. Hindi po natin kayang
i-please God, ang God, o hindi natin pwedeng malugod ang Diyos kung walang pananampalataya. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kapatid, napakaganda. And it's possible to please God without faith. Hindi natin kayang malugod ang Lord without faith. Kung wala tayong pananampalataya sa Lord. Yun ang gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Ipagkatiwala natin ang lahat ng aspeto ng ating mga buhay sa Kanya. Mga anak natin na maliliit pa, nag-aalala tayo kung paano palalakihin, nag-aalala tayo sa mga vitamins, sa mga turok na sa susunod na araw na linggo, sa tayo kukuha ng mga gagasusin sa mga tuition fees. Kung walang trabaho, nag-aalala tayo, bakit wala tayong trabaho, o baka hindi tayo makakuha. Ipagkatiwala natin lahat ng mga kapatid. At ang pangako ng Diyos, nagsabi sa Bible, hindi po kayang matawaran ang ibibigay ng blessing niya na nakahanda para sa ating bawat isa. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupuri sa iyo sa samahan ito. Salamat po ng maraming sa kayamanan ng iyong mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa karamihan ng aming nabasa, sa karamihan ng iyong promises, Panginoon, may tumama, may tumimo sa aming mga puso at isipan at paggamit namin ito sa pang-araw-araw naming mga ginagawa, sa pang-araw-araw naming mga buhay. Ang dalangin ko sa iyo, Panginoon, lagi mo po kaming samahan, lagi mo po kaming kalingain, pagtubayan sa araw-araw na ginagawa namin, Panginoon. Ingatan mo po kami, Panginoon, at palakasin sa gawa ng kaaway. Tulungan mo po kami mapaglabanan ang mga laban namin sa aming kaaway na hindi namin nakikita, Panginoon Diyos. Tulungan mo po kami mamuhay ng naayon sa iyo, na nakalulugoy sa iyo, Panginoon. Salamat po ng maraming. Pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng aming gagawin at pupuntahan. Ito po ang mamuna sa aming pagigat. Sa lahat po ng may mga karamdaman, Panginoon, patuloy mo po kaming pagalingin at palakasin, Panginoon, sa mga sipon, sakit ng ulo at anumang karamdaman, Panginoon. Salamat po ng maraming. Lahat po ng aming dalangin. Sa tanging pangalan natin, Panginoon Jesus.